Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... ito pong nasa ating screen ay concert po ni Vice Ganda. Sabihin ng iba, ano man pakialam namin sa concert ni Vice Ganda? Mga kababayan, dito po sa concert ni Vice Ganda ay meron po siyang banat dito po sa mga DD list. Tingnan nyo mga kababayan na itong mga kaibigan nating mga kakamping ay hindi na rin po matiis na magsalita, maglabas ng kanilang saloobin dito po sa nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na dito sa issue ngayon about the corruption na ginawa di umano ng Vice Presidente ng Pilipinas, ito nga pagwaldas sa confidential funds at matindi pa nito ay pinagtatakpan. Unang-una, ng pinakamataas sa korte sa Pilipinas, itong Korte Suprema, maging ang Senado. Buti na lang meron pa tayong House of Representatives na kahit papano ay tumatayo sa katotohanan at hindi tumitigil. Sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, we will not bow in silence. Kaya saludo ako sa mga miyembro ng House of Representatives, pero dito sa Senado, mukhang ilan na lang ang talagang matino at tumatayo para sa taong bayan. Sabi nga ni Tito Sen, doon sa mga basher ni Tito Sen, ni Tito Soto. Si Tito Soto po ay nakabalik na po sa Senado. At sa kanyang pagbabalik, sabi ng iba, mukhang nag-minority na. Hindi po. Ang sabi po ni Tito Soto, siya po ay tumatayo para sa tao. Para lang pong Batang Maynila to, it's yan mga kababayan, hindi po tayo panatiko. Kung meron pong mali ginagawang gobyerno, syempre atin po itong papansinin at sisitahin. Pero kung tama naman ang ginagawa ng gobyerno, kinakailangan natin itong palakpakan. Ganon din itong gawain ng mga didilis na makitid ang utak. Kapag tama ang kanilang ginagawa, papalakpakan natin sila. Pero parang wala naman tamang ginagawa. Paano natin sila papalakpakan? Ang ginagawa lang nila ay puro paninira, panaitira ng paninira at puro kontra sa gobyerno. Hindi na nakakatulong, dagdag pa sa problema. Kaya po hindi na nakatiis itong si Vice Ganda at mismo sa kanyang concert ay meron siyang banat dito po sa mga DDS, sa mga Duterte supporters. Pakinggan natin mga kababayan yung nangyari po dyan sa concert. Nothing beats a jet-free holiday. Right now, company lang to West Philippine Sea on Jetski. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Product applies to EDS only. Big lovers and PBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan mo na nga mo tamulinan yun. Okay, so yan mga kababayan. Ano sabi ni Vice Ganda? Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague via ICC. Promo applies to DDS only. Pink Lawans and BBMs are prohibited. So ayun mga kababayan, ito po ay kalat na kalat po sa social media at hindi na po talaga nakatiis itong mga kakampings sa lahat po ng nangyayari sa ating bansa. At sa simpleng banat na ganito, ay sapul na sapul. Ang mga didilis. So, ito mga kababayan, simpleng banat. Pero ito po ay nagpapakita ng suporta po ng malaking grupo ng mga kakampings dito sa ating gobyerno. Okay, so hindi po sila loyalista. Pero nakikita po nila kasi nangyari sa ating bansa. At ito pang mga magnanakaw sa ating gobyerno, ito pa ang kinakampihan ng mga namumuno sa pinakamatataas sa posisyon sa ating gobyerno. Nakakatakot po ito mga kababayan. Kaya ito, may banat si Vice Ganda dito sa mga didilis. Libre daw ang holiday ninyo, jet ski. Total, ang Vice Presidente ninyo, mahilig din naman na magta-travel. Ha? Ano yung promo? Ito yung promo. Libre po
ang Manila to West Philippine Sea. Ang gagamitin nyo jet ski. At meron kayo unlimited water bombing from Chinese vessels. At meron din pong free trip to The Hague via ICC. Kaya lang, hindi po pwede dito ang Pinklawans o kakamping. Hindi rin pwede po ang BBM supporters o pro-government. Ang pwede lang dito yung mga didilis. Ayan, jet ski holiday avail now. Ayan po mga kababayan. At ito pa, total na pag-usapan natin ng pag-travel. Etong si Vice President Sara Duterte ay bibigyan pa rin ng travel authority kapag babiyahe uli. Kasi may kwento-kwento na hindi na siya binibigyan ng travel authority. Ba't hindi nyo bibigyan? Bigyan nyo. Dapat nga unli. Bigyan nyo ng unli travel authority. Total, wala naman trabaho ginagawa ito. Biyahe lang ng biyahe. Di bigyan nyo ng travel authority. Makapal naman ang mukha eh. Hindi nyo naman mapipigilan to. Kahit hindi nyo bigyan ng travel authority, lumalayas, naglalamierda. Ay di bigyan nyo na ng travel authority para lumabas na legal. Kawawa naman eh. Yan nga lang ang ginagawa eh. Hindi na nga nagtatrabaho. Ayaw pang pagbiyahihin. Ayan. Ang niliwanag ng authority, niliwanag ng Malacanang na bibigyan pa rin natin issue ng travel authority si Vice President Sara Duterte kung may plano uli itong maglamierda. Bumiyahe uli palabas ng bansa. Sabi yan ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro. Kasunod ng pahayag ng pangalawang Pangulo na gumagawa umano ng kwento ang Malacanang kaugnay sa kanyang biyahe. Sabi ni Castro, kung hindi bibigyan ng travel authority si VP Sara kapag aalis muli ng bansa, ay aasahang may masasabi ito at baka palitawing sinasaklawan ng freedom of movement. Huwag naman, bigyan niyo ng freedom of movement. Yun na nga lang ang trabaho niya maggagala Hindi niya pa pagbibigyan. Bakit naman hindi mag-i-issue ng travel authority? Muli sasabihin natin kapag hindi yan na-issue ng travel authority, gagawa na naman ng kwento. Sasabihin, diktador yung pamahalaan ito. Hindi naman masabi ni Castro kung lumagpas na ang Vice Presidente sa kanyang mandatory vacation leave. At kung magkagawin man, nasa decision pa rin ni VP Sara kung nais itong lumawas ulit ng bansa. Hindi po natin alam kung lumagpas na siya sa mandatory vacation leave. But still, kahit lumagpas siya dyan, sasabihin naman po niya personal trips. So pagbigyan niyo na trip niya yan. Wala na nga ginagawang trabaho, tapos pipigilan niyo pang bumiyahe. Hayaan niyo na. Wala tayong magagawa. Yan ang binoto ng mga didilis magtiis. Bumawi na lang sa susunod na eleksyon. Kung gusto niyo ng Vice Presidente na biyahe ng biyahe na walang ginagawa, yan, iboto niyo yan. Diba? Sabi nga nun sa mga memes alam niyo ba, turuan ko kayo kung paano kumita ng walang ginagawa. Ayan po yung nakikita natin sa social media. At mga kababayan, ito pa. Dahil po sa nangyayari sa ating bansa, ito, sunod-sunod po ang mga kilos protesta para po pagpanagutin itong si Sara Duterte. Kung ayaw po pagpanagutin ng Senado at ng Supreme Court si Sara Duterte, taong bayan na po ang kikilos. Sabi nila Bato de la Rosa, sabi ng mga kampi nila, ang pinakamataas daw na batas ay ang Korte Suprema. Well, sasabihin ko lang, meron pa pong mas mataas sa Korte Suprema at ito po ang taong bayan. Kaya hanggat hindi kayo nag-aayos, hindi titigil ang kilos protesta at mukhang ito ay parami ng parami at baka magulat na lang kayo, matanggal na po kayo sa pwesto. Lalong-lalo na yung mga senador natin dyan, si Chis Escudero, Jingoy Estrada at kung sino-sino pa. Tandaan ninyo, ang gobyerno po ay taong bayan. Hindi po kayo ang gobyerno. Binigyan lang po kayo ng pribileyo na umupo dyan sa gobyerno maglingkod sa ating bayan. Pero kung hindi nyo na po pinaglilingkuran ng taong bayan, ang pinaglilingkuran nyo na po ang inyong mga sarili, ang inyong partido, at kung sino-sino mga hinayupak na mga alipores ninyo, hindi po papayag ang taong bayan. At tuloy-tuloy na po ang pagsigaw ng katarungan at dapat pagpanagutin itong si Sara Duterte. Ayan po, ayon po dito sa nakikita natin, sagutin ang mga pagpanagutin ng mga korap
Sara Litisin. So ayan mga kababayan yung yung mga nangyayari ngayon, mga rallies at pagtitipon laban po dito sa nangyayaring kampi-kampihan ng mga ating mga opisyales ng ating gobyerno. Kaya mga kababayan, kung kinakailangan tayo tumayo at isigaw ang ating boses na hindi pinakikinggan ng mga hinayupak ng mga matataas na opisyalis ng ating gobyerno, siguro kinakailangan na nating kumilos at pagpanagutin ang dapat pagpanagutin at pagpaliwanagin itong si Sara Duterte. Yan po sa kanyang mga di umano'y mga paglustay sa pondo, especially dun sa confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno na kanyang hinawakan. Okay, so yan lang po muna mga kababayan. Binanatan po ni Vice Ganda itong mga didilis. Hindi na rin po talaga nakatiis at nakikita natin na nagkakaroon na ng nagsasama na ang BBM supporters, pro-government supporters, mga kakampings. Nagsasama-sama na po sila sapagkat kinakailangan magkaisa laban dito sa grupo na kung saan sinisira, winawasak at gustong agawin itong ating gobyerno. Alright? At dito naman kay Sara Duterte, kung gusto niya magbiyahe, yan nyo! Trip niya yan eh. Pagbigyan nyo, bigyan nyo ng Unli Travel Authority. Total, wala rin namang silbi. Wala rin namang ginagawa. Di bumiyahe na bumiyahe. Diba? Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.